gabi sa kandidato. Sa kanyang pamumuno, babago daw ang bayan. Minsan na sumabak sa pagkapangulo, pero nabigo. Tatalog na ba ang kanyang bagong Pilipinas na inihahain ngayon sa tao? Magandang gabi mga igan, ako naman Arnold Flavio. Kilalanin at kilatisin natin ang kandidatong si Brother Eddie Villanueva. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Ito ang pangako ni Brother Eddie Villanueva kung sakaling mahalal sa pagkapangulo. Isa na tumakbo sa pagkapangulo noong 2004, ngunit nangulela. Pero ngayon, muling sasabak para masungkit ang pinakamataas na posisyon ng ating pamahalaan. Ako po si Brother Eddie Villanueva, kandidato sa Pilipinas. Magandang gabi po, Brother Eddie. Makasama po natin si Malumang Ahas, Executive Director ng Philippine Center for Investigative Journalism, at si Howie Severino po, isa sa mga haligi ng GMA News and Public Affairs at Editor-in-Chief ng GMA News.tv. Sa pangalan po ito, magkakaroon po tayo ng tatlong sets of question. At sa unang set, mga easy question po ito para mas lalo po namin makilala kayo at may kaugnayan sa inyong personalidad. Okay, unang katanungan po. Meron ba kayong hinahangaan na bayani po natin na gusto niyong sundan po yung kanyang yapak? Well, sila Dr. Rizal, Bonifacio, Mabini, Marcelo Del Pilar. Of course, yung bata, si Gregorio Del Pilar. Sa mga buhay pa ngayon, sinong pinaka-iniidolo ninyo? O ina-admire? Nung student leader ako si Jose W. Diok na namatay na. Si Rubito Salanga. Matanong ako namin, kailan at saan kayo naging pinakamasaya? Well, noong sagutin ako ng aking may bahay sa aking panliligaw sa kanya. Si Sister Dami, hanggang sa may kasal. Anong katangian po, Brother Eddie, meron kayo pero ayaw ninyo? Masyado akong hindi ko may iwasan yung empathy, no? Sa mga victims of injustices. Ano naman ang katangian na meron ang iba na ayaw ninyo? Yung katangiang bahala ng system, yung walang concern sa bansa, yung mahal lang walang comfort zone. Baliktad dyan sa aking nakalakihan mo na sa university life ko. Meron mo bang pagkakataon na nakapagsinungaling na kayo? Siguro nga sa misis ko. Nang pagkatapos ng aming honeymoon, doon ako natutulog sa mga Israel areas sa iba-ibang Israel areas, sabay-sabay kami minsan sa Bulacan. Eh, kung minsan, nagsinungaling ako sa kanya, doon lang ako sa kamay-anak, pero doon ako sa Israel areas. Yan ang mga bagay na natandaan kong kasinungalingan. Brother Eddie, kung may bagay kang gustong palitan sa sarili mo, ano yun at bakit gusto mo siyang palitan? Hindi ako nagsisisi sa mga desisyon ko sa buhay. Kahit ang alam ko lang ng beses ng Marcos time. Ewan ko, dahil nasa dugo ko siguro yung pagmamahal ngayon sa Diyos, pagmamahal sa bayan. Sa iba, stupidity. Itong decision ko, tumagbuli in accepting the challenge of the multisectoral groups 3 years ago. This is the height of stupidity at a glance. Your greatest extravagance? Pinpaborito niyong luho? Sa yung pagdating sa luho, hanggang ngayon, doon ako nakatira, saan ako pinanganak? Katarangan sa ito na bigay ko ako, dalagin ako sa bahay namin. Hindi ako nakatira, akala ko sa exclusive billing sa Manila. Sa edad niyo po ito, 63 years old, ano na po ang pinakamahalagang nagawa ninyo sa bayan natin? Nung ako ay ma-arresto ng Panginoon, naging pastor at naging evangelist for 31 years. Maraming buhay na bago. May babalik po ang kandidato sa ating average question. Pag-usapan na po natin ang plataforma na inihahain po ng ating kandidato si Brother Eddie Villanueva. At bilang unang katanungan, bilang aplikante sa pagkapangulo, paano ibebenta yung inyong plataforma? Ang plataforma namin ay nakabakay sa tinatawag na credo, Diyos ang bayan, pagmamahal sa Diyos ang bayan.
Ibig sabihin, binibigyan din namin yung tinatawag na conscious leadership. At meron kaming 7 E's, yung blueprint ng Bangon Pilipinas. The first E, eradicate bad governance and corruption. Second, energize the economy. Third, elevate the living standards of the people. And then empower the people, emancipate the people, educate the people. Last but not least, 7 E's, yung tinatawag namin establish peace and order in the land. Kung mapapaksin natin yung blood, yung substance and blood nitong 7 E's na ito, it can answer the domestic and international problems of the people. Okay, magbibigay kami ng 10 issue po, Brother Eddie, pakisabi po ano yung mga konkretong programa ng inyo pong iahain sa amin. Edukasyon, paano po? Sa education ay aming reviewing ang curriculum at saka ang mga textbooks na napasok ng corruption. At bibigyan namin din yung accessibility ng education sa mga mahirap. We will situate na every province has a state college or university with modern libraries. Sa healthcare po, kalusugan. Yan din ang aming we will situate na bawat probinsya mayroong tertiary hospital. At plano namin i-modernize ang Philippine General Hospital na ito ay maging competitive sa Makati Medical Center, Centro, para kahit mahirap, meron karapatang makatikim ng world-class medical treatment. At of course, yung medical insurance. Corruption po. Kami implement yung tinatawag na genuine transparency and accountability policy na magsisimula mismo sa Office of the President. Natuklasan namin na ang corruption ay binigyan ng dalawang aspeto, wholesale and retail. Yung wholesale, 80% of the corruption ay doon gagaling mismo sa Office of the President, yung 20% na sa rank and file. Kapag nakita lang sa Pena Pilipino na resolve namin itong tungkol sa wholesale corruption, matapos namin i-elevate ang economic security na lahat ng nasa gobyerno, bibigyan namin ng ngipin ng pangal ang batas, walang sacred cows, at talagang i-elevate natin ang ombudsman, ang Commission on Audit, ang Department of Justice. Okay. Yung pong kalikasan. Kalikasan, we will implement to the fullest all existing laws for the protection of our environment, katulad ng Air Clean Act, Water Clean Act, itong Solid Management Waste Act, itong bagong batas ngayon, itong Climate Change 2009 Act. So lahat na yan ay implement absolutely. Sa pera po, foreign debt. Foreign debt. Ang strategy namin dito, matapos namin itayo ang isang government with moral ascendancy and encouraging the Filipino people to pay the right taxes. At the same time, we can negotiate for debt relief. Follow-up po, taxes at pork barrel. Wala sa taxes, we will emphasize progressive taxation. At kapag nakabawi ng ating economy, na-implementa namin yung economic centerpiece namin, yung small, medium enterprises, massively, after establishing strategic economic growth centers all over the Philippines. Yung baka ma-review namin, pag according to the statistics, pwede nang alisin yung iba. Kasi karagdagang pwede yun, pwede mangyari yun. At tungkol dun sa pork barrel, nagkakaroon kami ng bantay pork barrel programa. Yung pong unemployment o kawalan ng trabaho. Yun nga, magkakaroon, ibubuhos namin ang impact ng perang matitipid natin sa corruption sa tinatawag na modernization ng indigenous agriculture. At kasama na rin din yung aming entrepreneurial high school program. Ibibuild namin yung partnership ng local governments at saka ng communities at saka ng mga teachers para sa entrepreneurial training center. Nang sa ganoon ay magkaroon ng yung engine of economy sa mga probinsya ay bumilis. Reproductive health and population. Reproductive health, as I've said many times, we are against all forms of abortion because abortion is murder%, but we are for some public planning and responsible parenthood program. Ngayon, dahil